Praise God, pinagpalang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa Panginoon sa araw na ito na muli tayong makapagbahagi ng salita ng Diyos. At patuloy po na i-bless ni Lord ang ating pong buhay sa araw po ito. Araw po ito, ang isi-share po natin sa inyo ay patungkol sa pagtatagumpay sa katamaran. So, usually hindi po dapat ako mag-share ngayon kasi tinatamad ako. Pero dahil ang topic natin ay katamaran, overcoming laziness or sloth, asilia, ay tayo po ay na-encourage na ipagpatuloy ang ating sinimulan at nawapatuloy tayong biyayaan ni Lord ng sipag at tiyaga na makapagbahagi ng kanyang mga salita. So nung nakaraan ay ating tinalakay ang patungkol po sa kahalagahan o ang patungkol sa katamaran ayon sa mga santo o sa mga saints ng ating pong simbahan. At ngayon po, sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay patungkol sa pananagumpay. Paano nga ba natin mapagtatagumpayan ang ating pong katamaran? So lahat tayo meron po niyan, kaya ngayon ay one of isa sa deadly sin na tinatawag. Kaya we need to overcome our laziness. So kaya sa araw pong ito, samahan niyo po muli ako. At kung bago lang po kayo sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. At paki-click na rin po ng ating bell icon para lagi po kayong updated sa ating mga susunod. Ano po ang ibig sabihin ng katamaran? So, nakaraan, sabi dito, ang katamaran ay isa sa 7 nakamamatay na kasalanan. Hindi lamang ito tumutukoy sa pagiging tamad sa gawaing pisikal, kundi mas higit sa pagiging tamad sa mga bagay ukol sa Diyos. Katulad po ng pananalangin, paggawa ng mabuti, at pagsisikap sa kabanalan. So yan po ay hindi dapat nating katamaran, katulad ng pag-attend ng banal ng misa, katulad ng pagbabasa ng salita ng Diyos, at higit sa lahat yung patuloy nating paggawa ng mabuti. Kaya man yung mabuti nating naiisip na bagay, maliit man or hindi man ganun kalakihan, basta mabuti, huwag po nating katatamaran. Pagpatuloy natin ang paggawa ng mabuti dahil yan ay may gantimpala sa kaukulang panahon na itinakda ng ating Panginoon. Paano labanan ang katamaran ayon sa mga santo? At tinalakay nga po natin yung ilang santo nung nakaraan na nagpahayag patungkol sa katamaran. So ngayon po, number 1 ay sabi dito, disiplina sa pananalangin. Yan. Paano natin mapagtatagumpayan ang katamaran? Kinakailangan daw po magkaroon tayo ng disiplina sa pananalangin. Kahit walang gana, kahit tayo ay tinatamad talaga, ay kinakailangang ipagpatuloy ang pakikipag-usap natin sa Diyos. Dahil ang Panginoon na rin ang nagsabi, at ito ay katotohanan na sinasabi ng ating Panginoon ng Mateo chapter 26 verse 41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. So yan po ay malinaw na malinaw, mahina tayo at inaabot nga na kadalasan ng katamaran ang ating katawan, lalo na sa mga bagay na spiritual. Ay kinakailangan mapagtagumpayan natin ito, at mapagtatagumpayan daw po natin ito kung meron tayong pagbababad, kung meron tayong devotion, kung meron tayong oras sa pananalangin, paghingi ng lakas, paghingi ng tulong sa Panginoon na anuman yung mga kinatatamaran natin, lalo po sa ating buhay spiritual, ay atin pong maisagawa, lalo na kung ito po ay napakahalaga at mabuting bagay. Yung pagtulong sa kapwa, pananalangin, pagsimba, yan po yung mga napakahalagang bagay na dapat nating huwag kakatamaran. Pangalawa po, maliit na paggawa ng pag-ibig. Maliit na paggawa ng pag-ibig.
So gumawa ng mabuti araw-araw bilang laban pagkawalang bahala, no? So minsan nga po meron tayong tinatawag taken for granted doon sa mga maliliit na mabubuting bagay. Sabi gumawa ng mabuti araw-araw bilang laban sa walang bahala, no? Walang bahala na or yung pagpapaliban ng mga bagay-bagay na dapat po nating gawin, halimbawa katulad ng yung pagtulong nga po sa ating kapwa, gaano man kaliit yan. So kinakailangan nating gawin po yun dahil para ma-overcome natin yung laziness, especially in doing good. Ano po ni Mother Teresa na all of us we cannot do great things, but all of us we can do small things with great love. Hindi tayo lahat makagagawa ng mabubuting bagay, ng mga ng great things, yung mga dakilang bagay, halimbawa pagpapagaling ng sakit, papatigil ng ulan, yung mga ganyan po, yung mga great miracles, great things, Pero sabi ni Mother Teresa, lahat tayo ay makagagawa ng maliit na bagay, maliit na kabutihan na merong malaking pag-ibig. Kaya yun po yung mahalaga. Hindi mahalaga kung gaano kalaki yung ating ginagawang mabuting bagay. Ang mahalaga ay gaano kalaki yung pag-ibig na ating ibinibigay o inilalagay sa mga bagay na mabubuti na dapat po nating gawin o ating ginawa. Huwag nating katamaran kahit gaano kaliit na bagay, yung pakikinig sa ating kapwa. Minsan kinatatamaran po natin yan, kasama ako dyan. Kaya ako rin po ay natututo dito sa ating pagbabahagi, mga kapatid. Yung iba hindi naman kailangan ng pera, kailangan lang nila may makikinig sa kanila, may mga taong magbibigay ng oras sa kanila. Po yun, huwag nating katamaran. Kaya bigyan nawa tayo ng karunungan ng Panginoon. Maisagawa natin itong mga maliliit na bagay na mahalaga po na sana ay hindi tayo abuti ng katamaran, lalo na po sa paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Pangatlo po is pag-aalay ng oras. Ayun, pag-aalay ng oras. Gamitin ang oras para sa mabuting gawa. Huwag hayaang masayang. Kaya nga may kasabihan po tayo, time is gold. Ang oras ay napakahalaga. There is nothing shorter than time, but there is nothing more valuable than time. Wala daw pong pinakamaiksi na bagay, kundi ang oras. At walang ibang pinakamahalagang bagay kundi ang oras. At totoo po yun, mga kapatid, kasi kapag lumipas na yung oras, hindi na po natin kayang ibalik, hindi na natin pwedeng i-rewind pa, at ibalik yung oras na lumipas at napakaiksi, kaya nga may mga seconds, minute, pero napakahalaga po nun natin ang oras para sa mabubuting bagay. Pagbabahagi ng salita ni Lord, pag-pray, pagtulong sa ating kapwa kahit maliliit na bagay, ay mahalaga po yun. Lalo na po ngayon, yung iba ay nauubos lang yung oras sa gadgets, at lumipas na yung 5 oras, 3 oras na walang nangyayaring mabuti sa buhay po natin. So, don't waste your time There is nothing shorter than time because the past is no more. The future is uncertain and the present is but a moment. Oras ay napakaigsi dahil yung nakalipas ay wala na po yun. Ang bukas ay hindi po natin tiyak at yung ngayon, saglit lang yung ngayon, mga kapatid, So, akala lang natin mahaba pero yung bawat minuto at patak ng ating orasan ay it is moment. Napakaigsi po mga kapatid. Kaya yan po yung sinasabi sa atin, time is gold. Gamitin natin ang oras na bigay sa atin ng Panginoon sa mga mahalagang bagay. Pang-apat po is pagninilay sa krus. Yan, para daw po natin mapagtagumpayan ang katamaran, lalo na pa sa mga espiritual na bagay. Yung pananalangin nga po, pagbabasa ng salita ng Diyos,
pagpunta sa ating banal na misa every Sunday or sa mga fellowship, lalahanin ang pagsusumikap ni Kristo para sa ating kaligtasan. Lalahanin po natin yun para hindi natin aksayahin, So, kadalasan nga po, katulad lang po ng ating pagbabalik loob sa Panginoon, tinitaken for granted po natin yon at hindi natin inaalala na yung pagliligtas na ginawa sa atin ng Panginoon bawat sandali ng kanyang buhay po sa mundong ito, especially yung mga last hour ng Panginoon sa mundo pong ito nung siya po ay mag-alay ng kanyang buhay sa krus para sa ating kaligtasan. Yun po ay dapat nating pag-ukulan ng pansin. Hebreo chapter 12 verse 3 to 4, isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Isipin daw po natin kung gaano yung tiniis ng Panginoon. So meaning to say, mga kapatid, nung ang Panginoon ay dumating sa mundong ito, wala po siyang inaksayang oras. He is a working God. Siya po ay isang Diyos na walang tigil na gumagawa ng mabubuting bagay. At tayo rin po ay iniligtas ng Panginoon, hindi para sa paggawa ng masama, kundi moment by moment na po ay tayo ay inaasahan ng Panginoon na maging masipag sa paggawa po ng mabuti. Kaya pag nilayan po natin ang krus ng Panginoon na sa bawat hirap na kanyang binata sa pagkabata hanggang sa kanya nga pong pag-aalay ng kanyang buhay sa krus, kinakailangan po natin iyong alalahanin para tayo ay sipagan din na kung ang Panginoon ay walang sinayang na sandali nung dumating siya sa mundo pong ito, tayo rin ay dapat magpakasipag, lalo-lalo na po para sa ating kaligtasan. So maraming salamat po muli sa inyong lahat at nawa unti-unti patuloy po nating mapagtagumpayan anuman yung mga katamaran sa buhay po natin. Minsan wala po tayong naaabot na pangarap dahil inaabot tayo ng katamaran. Minsan mag-a-apply, sabihin bukas na lang. So gusto ko pong tapusin sa isang kwento ang ating pagbabahagi. Meron daw pong isang tatay, merong isang tamad na anak. Pwing aalis po itong tatay na ito ay meron siyang ibinibili na dapat gawin ng kanyang anak So halimbawa, iniwan niyang tulog, nasabihan niya na, anak, pagising mo maglinis ka. Isang beses naman sinabi niya, magluto ka ng ating pananghalian para pagbalik ko may kakainin tayo. So marami pong utos ang tatay na ito na hindi po ginagawa ng anak na ito, mga kapatid. Kaya dahil sa dami po ng mga utos na hindi niya sinunod, hindi niya ginawa, isang araw ay nagalit po ang kanyang tatay, mga kapatid. Kaya ito po ay, ang ginawa niya ay siya po ay palayas yung kanyang anak para dahil sa sobrang inis na niya nga. Ang ginawa niya po ay inilabas niya yung lahat ng gamit ng anak na ito isang umaga at sinabihan yung anak na bago umalis itong tatay, sabi niya, ayaw ko na pagbalik ko andito ka pa rin. So dumating po yung hapon, umuwi po ang tatay at laking gulat po niya dahil yung mga damit na naandun po sa labas ng pintuan na kanyang inilabas ay naandun pa rin. So ngayon yung anak nasa loob pa rin ng kanilang bahay at kahit galit, o pumasok siyang galit na galit, sabi, di ba sinabi ko, lumayas ka na, wala kang pakinabang sa bahay na ito. Pero alam niyo po anong sagot ng anak? Sabi niya, bakit ayaw umalis? Sabi po ng tatay, sabi po ng anak, tinatamad po akong lumayas. Ayan. So, ano po yung lesson, mga kapatid, ay hindi talaga maganda na tayo po ay nadadala ng katamaran sa buhay.
Ang ating Diyos ay isang Diyos na masipag. Sa Book of Genesis, makikita po natin, pag often ng banal na nakasulatan, siya ang Diyos na gumagawa. At sinasabi nga ng Panginoon na ang Diyos ay patuloy na gumagawa hanggang ngayon. So, siya po is a working God, masipag na Diyos. Kaya tayo rin po ay dapat maging masipag, lalo-lalo na po sa pagsunod at pagtupad sa kalooban ng Diyos. Marami pong salamat at hanggang sa muli. God bless. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nawa napagpala po kayo ng video ito at kung kayo po ay na-bless, please like, share, and subscribe sa ating pong channel at pakiclick na rin po ng ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na videos. Maraming salamat po. God bless us all.